tayo naririto. Yes. Oh? Lahat ay papuri para sa Diyos. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, na ang lahat ng hakbang, this is the will of God. Amen. Kaya tayo naririto lahat. Hindi aksidente na nagkakakilala tayo at mga magulang na nandito tayong lahat, kapatid, kapamilya. Ayan. Dahil tayo'y pinag-isa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi basta-basta ang kasal, hindi lang ngayon, tapos sa susunod na taon, ay wala na. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang kasal talaga ay sagrado. Lagi kong iniisip yan. Napaka-buti ng ating Panginoon sapagkat siya po ay nagtatag sa dalawang taong magsasama ng habang buhay. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa bawat isa. Amen? So, kilala niyo ba si Teletubbies? Twinkie, sino yan? Teletubbies, kaya niyo? Kinasal namin kayo, dalawa. Amen? Baka maging 4 kayo. Nakakuha niyo ba, mga kapatid? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng tao. Walang dapat makapaghiwalay sa inyo sapagkat ang Diyos ang nagbasbas. Walang hanggan kamatayan. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Sabi sa Malakias chapter 2 verse 14 to 15, sapagkat ang Panginoon ang saksi sa tipan ninyo, huwag kayong magtaksil sa asawa ng inyong kabataan. Amen? Naintindihan niyo ang pagtataksil. Ako'y nalulungkot sapagkat sa isang pamilya, amen, may mga tinatawag na paghiwalay. Amen? Unang-unang nalulungkot ang ating Panginoong Jesucristo kapag yan ay nangyayari sa isang pamilya. Kaya nga, nakalagay dito, ang pangako, sabi niyo, ng Diyos sa mag-asawang namumuhay ng maayos at may takot sa Kanya ay presensya, pagpapala at katatagan. Hindi niya ipinangakong walang magpagsubok ang pagsasama, ngunit ipinangako niya na hindi niya sila iiwan sapagkat ang Diyos ang sentro ng relasyon upang unawain lumalim ang tahanan at mamuno at may kapayapaan. Amen? Kailangan natin ang kapayapaan. Kasi nga, kaya nga nung sinabi ni Bishop, kapag walang nagbibigay sa bawat isa, doon nagsisimula ang grounds. No? Doon nagsisimula ang away at gulo. Kaya nga, pagdating din sa pera, huwag din kayong mag-aaway. Bilang isang kapatid, ate, sinasabihan ko kayo, dahil ang pera hindi pinag-aawayan, hindi minamahal, ang pera ginagamit. At ang pera ay hindi sa'yo, hindi sa akin at hindi sa inyo. Walang ibang may-ari ng kayamanan, kundi ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Ang mag-asawang may takot sa Diyos ay hindi perpekto, ngunit marunong magpatawad. Hindi sila laging magkasundo, ngunit pareho silang nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang inyong pagsasama ay hindi madaling masira. Hindi kayo mabubulok. Kapag kayo ay nasa Diyos, tandaan nyo, hindi kayo mabubulok. Palagi kayong fresh. Amen? Ang panalangin, palagi nyong kaakabay ang Diyos sapagkat ang Diyos ang sentro ng buhay. Kaya kayo nandito, hindi kayo nangako sa kahit na kanino, hindi kayo nangako sa lahat, kundi nangako kayo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa inyo. And this is our message for you and for my sister and brother. Okay? Today, are you not only joined but the love for unity by God. Guard this covenant. Put God first in every decision. In abundance, in it lack, in joy in trials. As you walk in the fears of the Lord, your home will be filled with peace and blessing.
Amen? Yan yung lagi yung tatandaan. Ano yung pangako ng Panginoon sa inyo? Ito ang pangako ng ating Panginoon. God's promise together. Pagpapala sa tahanan, kapayapaan sa puso, katatagan ng pagsasama, patnubay sa bawat desisyon. Mateo chapter 19 verse 6, ang pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalayin ng tao. Kaya ang kasal ay sagrado, ang kasal ay kasal. Walang pwedeng makapaghiwalay sapagkat ang Diyos ang nangako sa bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Congratulations! At sa lahat ng mga naririto, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay, i-dehels po natin yung kamay natin sa kanila. Yes, kanya yung magbiyag sa'yo. Lahat tayo, okay? Ama naming nasa langit, salamat po sa mga araw nito. Yes, Lord. Hindi po aksidente na kami naririto. Hindi po alintana, Panginoon, ang mga panahon, mainit, anuman, Panginoon, na hindi to nakaawat sa dalawang taong nagmamahalan, Panginoon. At pinagbuklod mo sila, Panginoon, sa hirap at ginhawa, sa pagsubok na kanilang pagdaraanan, ikaw ang kanilang sentro, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa buhay nila, Panginoon. Sakit, karamdaman ay walang karapatan sa kanilang buhay. Maging ang kanilang hanap buhay, trabaho, Panginoon, ay paluguin mo, O Diyos. Ano man ang kanilang ginagawa sa araw-araw, ikaw po, Panginoon, maggabay sa kanila. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Salamat po ng marami. Holy Spirit, I pray for them. Give them knowledge, wisdom, and peace. And I proclaim your blessing and protection over tears in the Lord. Yes, I honor you, Lord. I thank you, Jesus. Thank you, Father God. Salamat po sa biyaya na ibinigay mo sa dalawang taong ito, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo sa anumang gawa ng kaaway ay walang karapatan sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po ang saksi sa kanilang pagmamahalan. Habang buhay na sila'y tutulungan mo, Panginoon, maging ang kanilang mga anak, maging ang kanilang mga magulang. Salamat po ng marami, Ama. Muli patatagin mo ang kanilang pagsasama at ilayo sila sa sakit karamdaman. Salamat po, Ama, ng marami. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Congratulations. Okay, maraming salamat, Pastora. At salamat sa prayer at mensahe na narinig ko.